showbiz fanatics, Catherine Bernardo, abay ganitong paraan pala pinakalma ni Mr. Alden Richards ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga videos. Maraming salamat po. At ngayon pag-usapan natin ito dahil alam naman po natin at kalat na yan na si Miss Catherine Bernardo kahapon po ay naspatan po siya na patungo po sa Bangkok, Thailand para po sa isang photoshoot ng if I'm not mistaken, this is about the Century Tuna Superbad kasi yung nakalagay dun sa hashtag so maaaring dun siya pupunta, diba? So comment nyo po sa ibaba kung mali ako or kung ano bang gagawin nyo dun sa lugar na yon. Pero yun po yung pinaka-caption dun po sa isa sa mga information or source na nakuha na natin. And this time, pagkatapos nga ng lahat ng mga errands nitong si Miss Catherine at si Mr. Alden Richards naman po mamayang gabi, ay mapapanood naman po sa MOA Arena kung saan siya pong isa sa mga host sa coronation night ng Miss Universe Philippines. So dahil po dito marami na namang mga intrigang naglalabasan na ito raw si Alden ay baka daw, alam niyo na, puro beauty queens po yung kasama. Ang dami agad nagseselos pero as much as possible nakikita naman natin na hindi naman ganong klase ng tao si Alden Richards. At alam naman niya kung anong po talagang ipinunta niya doon, hindi para manligaw, kung hindi para magtrabaho. Yan po yung paglilinaw ng ilan sa mga fans po ni Alden at ni Catherine Bernardo para sa ilang mga bashers po ng Kat din. And this time, ito na nga dahil isa sa mga inilabas nga ng Energy FM kanina lang na si Miss Catherine Bernardo pala during the time na sila po ay nagpo-promote ng kanilang panibagong movie na Hello Love Again ay inatake. Pero siya po ay inatake ng parang nervyos or whatever. Kaya pala sa mga oras na nakikita natin na papasok na sila dun sa red carpet, todo kapit si Miss Catherine dito kay Alden Richards dahil kinakalma pala siya nitong si Mr. Alden Richards. Panoorin natin kasi ito. Nga, di ba, napabalita nitong nakaraan nga na matutuloy na yung Hello Love Goodbye na may title na Hello Love Again. Di ba? Napapabalita yan. Pero eto lang, chika, for today's video. Alam nyo ba na inatake daw di umano? Hoy! Hindi ako! Dahil hindi man ako hina-high blood. Diba? May maintenance naman. Inatake daw di umano ng nervyos at iba't ibang emosyon itong si Catherine Bernardo bago daw ito sumalang sa press con na ginanap. Ayon sa aktres, ay talagang hindi niya daw mawari ang kanyang mararamdaman kung excitement, saya, or ano ba. Dahil daw sa loob ng 5 taon ay marami na rin nagbago rito. Diba? Sobrang ninervyos nga at talagang nanibago ng gusto si Miss Catherine Bernardo sa kanila pong katatapos lang na kanilang press con at the same time yung kanilang promotion at pag-a-announce sa publiko patungkol nga dito po sa kanila pong nalalapit na movie this coming November 13, 2024, ang Hello Love Again. So kung mapapansin niyo may mga behind the scene photos and videos na talagang hindi iniiwan ni Alden Richards si Catherine. Talagang todo kapit siya. Lalo na nung nagpa-picture silang dalawa kasi ramdam pala nitong si Alden Richards na talagang nanginginig at ninenervyos si Miss Catherine. Pero sa mga videos na nakikita natin na parang medyo kalmado lang siya, 'di ba? Talagang artista, magaling talaga siya magdala nung kanyang pinagdadaanan kahit nga nung mga times na talagang sobrang durog na durog ang puso ni Catherine. Never mo pong makikita sa kanya na talagang hindi siya nakangiti in front of the camera. And first time lang natin siya nakitang umiyak during those times na siya po ay pumirma ng panibagong kontrata sa ABS-CBN, kung saan talagang nag-burst out na siya kasama po ito pong si Mami Min, diba? Nasabi niya doon kanyang sa pagpirma niya na sa industriya ng showbiz ay konti lang talaga yung matatawag ng mga totoong kaibigan. So doon talaga siya naiyak Pero yun nga, talagang pinapakita lang ni Alden Richards that she deserve Catherine Bernardo, that she really know or he really know how to take care or how to take care Miss Catherine Bernardo in times of need. So kinatuwaan naman po ng ilang mga netizen ang pinapakitang kabutihan at pangangalaga nga ni Mr. Alden Richards dito po kay Miss Catherine Bernardo. So,
Kaya naman antayin na lang po natin ang ilan pa sa mga revelasyon na ipapasabog nga ng Kat din this year 2024. At dahil dyan, ito na nga no, dahil ang dami nag-react dun sa ating last update, magbabasa tayo. So, please bear with me ha, ang dami ko kasing napili. Sabi ni Ma'am Cynthia, mental health healing takes time. That supposed Katniel project was offered after the signing of their contract. It was still too soon for total healing like everyone who had trauma actually. Catherine really had multiple traumas, abuses from her ex. Relationship, physical bruising, emotional cheating, and pedo grooming, serial multiple side chicks for 11 years, psychological toxic, Stockholm syndromes, experience financial irregularities, verbal blaming, gaslighting, and etc. It is understandable why she had to decline the offer. Actually, it is amazing how Catherine is handling all the abuses, traumas for 11 years. It is not about money, it's not about pinahiya. Actually, it is Catherine who was pinahiya with all the abuses and traumas. It is about the healing and mental health. Tama naman. Ako po talaga ay humanga kay Miss Catherine how she handled herself during those times na talang nagkaroon siya ng emotional trauma, nagkaroon siya ng mental breakdown patungkol po dun sa kanya, sa pangyayari. Like, imagine 11 years mong nakasama, 'di ba? All of a sudden biglang-bigla akala mo is talagang loyal sa'yo, 'di ba? Tapos biglang-bigla makikita mo na lang na yun nga, may mga bagay na hindi na natin ma-explain kasi wala naman tayong legit na ebidensya. Kahit marami nang nagsasabi na cheater si Mr. Daniel, pero syempre, let's give them the benefit of the doubt. Mahirap naman po magbigay ng judgment nang hindi naman natin talaga sigurado, 'di ba? Pero ang pinakasigurado sa lahat talagang nasaktan si Catherine Bernardo. Hindi lang natin alam in what form, 'di ba? Kung paano siya nasaktan, paano siya sinaktan. Pero ang alam natin is talagang nasa healing process. Sabi niya, dumaan siya sa healing process, at the same time, she was totally healed right now because she can already forgive those people, but it doesn't mean that she's going back to that person. So, yun yung kanyang mga revelation during those times na siya po ini-interview, at yun din ang sinasabi ng ilang mga kaibigan ni Catherine. Sabi pa ni AFA 1216, alam mo talaga sino favorite ng management, lahat gagawin nila para mapabangon na career ni DJ. The high of insensitivity, yung kaka-break lang tapos they force her to work with the cheating ex. Favorite talaga ng jogi na yan si DJ. I-partner niya si DJ sa favorite niya na si Andrea. Oo nga, di ba? Parang napaka-insensitive lang na ilang buwan pa lang, 'di ba? Nagpo-proseso pa si Miss Catherine, tas biglang ipa-partner agad kay Daniel. It is because naawa na sila kay Daniel dahil talagang walang project si Daniel, 'di ba? Parang nakikita lang nila it's about the money . How about yung kapakanan ng mga actors and actresses. Sabi ni Sharon Sebastian, di naman lahat ng relationship is the same. Depend what your partner did to you. Alam naman natin na kung maganda ang ending, no cheating issue. Bakit hindi mo magiging friend ang ex mo? Pero and then you give all the trust tapos ganyan ang ginawa sa'yo. How can you be friend? Maybe in the future. Pero tama si Kat, not now. Sabi naman ni Violet Castro, understandable, Catherine need time to heal from the pain and trauma of being cheated on repeatedly. She also need to be whole again after being abused by a controlling narcissistic Daniel. Ayan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng narcissistic? Ang narcissistic to parang may sarili kang mundo. Ganon. So, yun po yung sabi ni Ma'am. Sabi naman ni Piggy UC, ang pag-move on madali lang, pero yung sakit at lamat matagal mawala. Mas mabuti yung ginagawa ni Kat, lumayo habang di pa huli. Mas peaceful ang buhay niya at tumaba na siya. Mas pretty siya ngayon dahil walang stress. Ayan, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. So, salamat po sa inyong mga reaksyon, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!